The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Hey guys, welcome back dito sa Kwentuhan Lang Walang Personalan. It's Aves. And it's Patrick. Welcome back again, guys. Meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon. Inisip namin to ni Patrick. Anong dapat pag-usapan? Something na intriguing, medyo iconic Yung ba? kapag sinabing yung pangalan na to, parang, Oo. oh my God, oo nga, yung gano'n. Yung parang walang hindi nakakaalam ng tungkol dito. Although hindi natin alam lahat yung exact mga details. Yeah. But then, a lot of people sa Philippines, Oo. they've heard about this news. So, I mean, it's kasi it's known as the first case sa Philippines, ba? Actually, first case, I think. All over the world, yun ba yun? That is known. yeah, well, yeah. So first case to na talagang na publicize siya, ganyan-ganyan, na ano sa media. Pero kung talagang titingnan mo sa mga crime history, mga ganyan, ang dami ng mga Marami nangyari na, na ganito. But then, because this one is something para siyang importanteng pangyayari, Yeah. you know, talagang mapag-uusapan. Since, yung kwento kasi nung biktima dito ho, talagang maganda na kung baga nag-succeed siya sa life, but at the Yeah. same time, yun din ang nakaano sa kanya. Basta, Yeah. ikukwento namin. Kasi tulad nga sa mo, it's something na you type it on Google, yung specific words na yun, and bakit yun ang sumusumpa, Lalabas diba? agad, hindi ba? Yeah. It's just so iconic sa Philippines. So, sasabihin na ba natin Yeah. kung anong pag-uusapan natin? Yeah. So, ang topic po natin ngayon ay The original Chop Chop Lady. Oo. In Philippines. So, ito ba yung yung lady na nagbebenta ng karne sa palengke, na chop lang ng chop? Bruh. Ito ba yun, oh? Hindi yata. Ito ba yung yung nandun sa mga martial arts, nagkakarate ba? Bruh. O yung chop, ganun ba yun? Hindi ko yun. Ito yung victim na sa kasamaang palad, na chop siya. O hiniwa ho yung katawan niya, yung parte ng katawan. Yes, every At kung part, sang parte sa, sa Philippines, baka dun sa mga provinces, ikinalat ho yung parte ng katawan. Yes. So now, kung hindi ninyo matandaan yung kwento po na to, ikikwento po to ni Aves. Like yung yung synopsis lang kung paano nangyari ba sa Chop Chop Lady. So yung mga info na nakuha ko, Patrick, I mean, same lang sa'yo, we'll both tackle it. Nakakuha ko lang sa mga TikTok, Google, YouTube, mga accessible na info na pwedeng pag-compile. Pero at the end of the day, parang iisa lang talagang info na nakuha namin. Correct. Yeah. Ayan. So it starts with si Lucila, aka Lulu Tolentino. And this happened during the 60s. Oh, so ang tagal na pala nito. Yeah, medyo matagal-tagal na, 1960s eh. Ayun, so basically Lucila or si Lulu. She's from natin to, Kabalen. Kabalen, oo. Kabalen. Galing Candaba, Pampanga. And then hindi sila mayaman na family. And then she decided na punta ako Manila. Try ko yung luck ko. Baka sakaling yumaman, di ba? Hindi ba nung mga times na yan, ang dami nagma-Manila because yun yung kala nila na magpapabago ng kanilang buhay. Yeah. Di ba? Kasi doon lang maraming mga building na nag-offer ng mga jobs. Alam mo yan? Opportunities. Ang daming mga tao na, pwedeng makatulong sa'yo. Yes. Source of your opportunity. So, paano ba yung nangyari? So, nung pagpunta niya dun sa Manila. Ano nangyari? So, sa Manila, nakahanap naman siya ng job kaagad. Naging siyang waitress sa isang maliit na bar. Maraming tip yan, ha? Yeah, maraming tip. Mukhaan man daw masipag. Waitress ba o hostess ito? Waitress. Waitress daw. Pero tong si Lulu daw, at the same time, beautiful daw siya.
Oo. Yung mga nababasa ko, nakitang mga picture, yeah, mukha siyang magandang babae. Maganda siya, oo. Yeah, maganda siya. Mhm. Ayun, nag-work siya ng mabuti and I guess magaling siya sa pera. Oo, mm. So she was able to save up, Patrick. Mm. And nung nakaipon siya, nakapagbukas siya ng ano niya, sariling restaurant or yung cocktail lounge. So, para rin siya sigurong bar ano na, Yes, parang bar din. pagkatapos ng work, tumatambay din yung mga ano for like happy hour siguro or Yeah. something. I mean, think about it. Nag-work siya sa isang establishment na restaurant. So, naisip niya siguro, alam ko na yung Nagkaroon siya paano ng lakarin to. idea. Yeah. Oo, Yes, yeah. yun. Oo, oo. Nagkaroon siya ng Oo. idea. And then, during this time then, after opening up that shop, na-open up niya din daw yung yung salon niya. Beauty Yung salon. Parlor. Beauty So, parlor pa po ang tawag diyan ng mga yeah. 60s, 70s. Ayun, So, sakto para sa kanya. Magaling sa pera then maganda. Oo, Ayun, 'di ba? nagbukas pa ng parlor, ha? Oo, 'di ba? Ayun, so nakita natin nagsasucceed tong si Lulu. Sana all. Pero I guess meron rin siyang twist sa kanya mga love Twisted story. side siguro, Yeah, no? twisted side sa Oo. love story niya. Well, siya, 28 na. Bata 28, pa, yeah, bata pa, 28 oo. years old nung may business na siyang dalawa. And then I guess she fell, Mahusay siya. yeah, mahusay. Oo. She fell in love with medyo matured na lalaki daw, 42 years old na si Aniano de Vera. Ah, customer ba to sa sa bar o? You know Paano what? niya kaya So nakakilala to? sa mga nabasa ko, she met this guy. He's a police officer. Oh, okay. Police tong si Aniano. Mm-mm. And during that time, alam mo yun, nung pumunta siya ng Manila, I guess during that time you have to parang fingerprinting Oo, so to register nagpa-fingerprint siya. yourself. Oh, yeah, oo. Yeah. Tsaka kapag mag-o-open ho kayo ng mga business, no, nagpapa-fingerprinting ho talaga. Oo. Pagka mag-a-apply ho kayo ng job, may police clearance, NBI clearance, fingerprinting po lahat 'yan. Para makapag-start kayo. Yeah. And yun, they fell in love, si Aniano at si Lulu. Mhm. And nagkaroon silang isang anak, si Danilo. Pero mistress pala tong si Lulu. So yung palang lover ni Lulu, meron ng family. May sariling Meron ng pamilya. asawa. Yes. Oh, okay. And yun nga, nagkaanak sila and she's running the business, tinutulungan niya yung family niya. Mm-mm. And then, nung isang summer, during 1967, nawala si Lulu. Wow. Yeah, nawala siya. And then, hindi nila mahanap. Walang nag-report actually na nawawala siya. Kasi nga yung family niya nasa Candaba. Oo. Kasama niya lang sa Manila is yung mga katrabaho niya and... So, hindi rin siya hinarap ng mga empleyado niya, no? Yeah. Hindi hinanap. And then, nung May 28, nakahanap silang mga body parts. Yung unang nahanap... Paano nilang nakita yan? Anong ano yan? So, merong isang lalaki, parang basurero yata. Oo. And then, malapit lang daw sa bar na meron siya, yung own niya. Mm-mm. Nakita daw na merong pair of legs na cleanly cut at saka parang nakabalot na dyaryo. Yung mga Right. legs putol. And then, ang kwento pa ho dyan, ang ganda daw ng pagkakaputol sa kanya. Yes, parang expert. Expert ang nagputol. Yeah. And then, parang nalaman ata nila na, galing sa mayaman o merong kaya yung biktima. Because kasi ang ganda daw ng pedicure. Oh, yeah, nakita yung Oo. paa. So, na-identify agad na female ito. Oo. And yun nga, may kaya tulad ng sabi mo. Oo, because talagang During that time maayos. siguro, hindi... pag yung pedicure, it's not parang mumurahin lang. Oo, baka Parang fashion talaga na if Oo. you have money, pwede mong gawin, di ba? expensive pa po yan nung mga panahong yun. Hindi ka basta-basta magpapa-pedicure. Sana all. Yeah. Mhm. And then, a few days after, parang, so magkakalapit lang, they found yung torso naman, parang ganun. Oh my Na God. nagsisilitawan na yung mga body parts. So, lahat ng mga nawawalang parte, naglilitawan Yeah. na, no? So, eventually, nakita lang ng parts na ito. Pero, Pinagtugtong-tugtong ba? Kaya nila yan at sinabi, ito, parang ano jigsaw niya to? puzzle, eh. Oo, ganun. Hindi lang Ang nakita weird, ang ulo. Hindi nakita. Well, paano natin na nalaman na si Lulu pala ito?
Well, naalala mo nung sinabi ko yung fingerprinting before. Oo. Yeah. So, during that time, hindi naman lahat na fingerprint. Pero it so happened na siya nagpa-fingerprint noon, di ba? Kasi nga, businesswoman. And identify na it matched. Yung fingerprint nung na-chop-chop lady na ito is hers. Wow, okay. Yeah, and then doon na nag-start yung mga police, syempre, mag-investigate. Yeah, oo. And then meron silang parang, yung mga suspect, typical suspect, syempre, di ba? Yung titignan mo una dyan, Patrick, sino isipin mong unang suspect? Who chop yung Okay, well, yung babae? syempre, ang iisipin mo dyan, baka magnanakaw siguro, baka pwedeng magnanakaw yung nag-chop-chop sa kanya, baka nagnanakaw dun sa parlor niya or dun sa Yeah, mga inggit, bakte. pwede rin, di Yung ba? mga naiinggit sa kanya, yun, pwede rin yun. yan, Like, yeah. ang daming pwedeng maging suspect. Yeah. And then, itong investigation nag-start na kasi. So, nag-dig in deeper sila about Lulu. Mm-mm. I guess medyo playgirl si Lulu. Oo nga. Yeah, to put it that Grabe. way, playgirl siya. Oo. Meron siyang mga lovers sa side kahit na mistress siya, hindi man siya talaga kasal with Anyano. So, parang pwede niyang gawin yung mga gusto niyang gawin na Yeah. ganyan. Unang in-interrogate nila is, his name was Florante. Okay. He's a 19-year-old. Bata pa. Yes, 19-year-old. And waiter siya, nakatrabaho dati ni Lulu. Ni Lulu, oo. And then I guess nalaman during the time nung waitress siya na they had a relationship. So parang napatalsik ata tong guy. Oo. Pero during even though napatalsik siya, may pera tong si Lulu, sinuportahan niya si Florante. So, parang nagrenta ho ng apartment itong si Lulu para kay Florante. Yes. Tapos parang sinusustentuhan niya. Sugar mommy. Wow, 28 pa lang meron na sugar mommy. I know, 19 no? Grabe, oo nga. And then, syempre, interrogate nga tong si Florante, pero meron siyang alibi na he was drinking at the bar with sa mga kaibigan niya. At that night. Same night. And then, tinuloy nila yung inuman at the house nung mga friends ni Florante. Mhm. So, basically, uminom siya the whole night. Mhm. So, talagang hindi daw talaga siya yun. Yeah, may siya, legit na alibi. Pero he said na, merong siyang nasaksihan. Oo. Sabi ni Florante, pero may nasaksihan ako one time sa club namin, which is Club de Lulu. Sumugod yung si Anyano. Okay. Ang boyfriend niyang police. So, nagpunta sa club, sumugod kay Lulu. Oo, sinugod ni Ba't daw Anyano si siya, Lulu. ba't daw sumugod? Kasi nalaman niya ang side piece niya, si Florante. Oo. So, and then sabi gano'n ni Florante, nagpaputok daw ng baril tong si Anyano sa club. Mm-mm. Twice. And then threatened to kill her. Oh, wow, okay. Kasi nga, nalaman niya yung relasyon, di ba? Nako, HI na yan, I know, homicidal ideation. Oo. And then, the next suspect, syempre si Anyano. Si Anyano, kinausap din ng mga pulis yan. Ikaw ba, pinagdududahan mo si Anyano so far? Well, actually, dun sa behavior na ganyan, na parang magpaputo ka pa ng baril, yung parang masyado kang possessive. Hindi ba? So, pwedeng maging, it's a big factor para pagbintangan mo siya, na siya yung naghati-hati kay Lulu. Di ba? Yeah. Tong si Anyano, syempre in-interrogate din niya ng pulis. Oo. Sinabi niya sa pulis na during that night, nung nawala si Lulu, nakipag-meet nga siya. Pero umalis siya ng beauty parlor ng 6:30 p.m. Nag-dinner lang daw sila, then umalis din siya. Saan nag-dinner si Anyano tsaka si Lulu dun sa bahay? Doon sa beauty parlor daw. Doon sa beauty parlor ni Lulu, okay. yeah. And then, umalis siya, and may mga witness. Kita na umalis si Anyano. At naiwan si Lulu sa beauty parlor, na doon na natulog. Okay.
Ayun, may legit yung alibi niya. Umalis siya, and walang nakitang kung bumalik siya. Well, but then the thing is, kung siya yung huling tao na nandun, Oo. ang laki na talaga ng ng Ano yun? factor para pagbintangan siya. I know yung parang anger na yan. Oo, Diba? kasi nagkaroon na ng anger pagkatapos siya pa yung last person na nandun siguro, di ba? Oo. I guess itong sabi nga lang natulog nga si Lulo sa parlor, di ba? Oo. And then I guess si Florante pala sa mga details na sinabi niya. Same night yun, an hour after makipag-dinner with Anyano, nakipagkita siya ng 7:30 p.m. sa isang cocktail lounge sa Rizal Avenue. Sino ang nakakita nito? Ito ang sinasabi ni Florante. So after daw ng dinner with Anyano, nakipagkita daw si Lulu with him, si Florante. Oh, okay. Mhm. Again, walang witness. Oo. So napaka-inconsistent na mga Kaya nga binibigay nilang info, lalong nalito yung mga polis. Mhm. Kasi may nagka-claim na, natulog daw siya sa, after dinner na 6:30, natulog lang yan sa beauty parlor. And then ito namang lover niya, si Florante, sinasabi niyang, 7:30, nagkita pa kami. Okay. Yeah. Ayun, nagkakagulo na talaga yung mga, alam mo yun, kung sino talaga ang pumatay. Ang iniisip ko, paano sila magkikita doon Oo. kung si Florante nakikipag-inuman na sa mga friends niya? Hindi ba? Yeah. Tama ba yun? It's Parang naging parang naging twisted na yeah, no? naging twisted na. Someone's lying, parang ganun. Oo. Yeah. And then meron din isa pa palang suspect na hindi nila pinangalanan. Isa daw siyang executive printing firm na lalaki din doon. So yung pangatlo never na pangalanan. Okay, Alam so lang hindi siya natin napangalanan. na businessman din siya, Okay. executive. And maybe that's why hindi pinangalanan, either makapangyarihan or baka wala talaga. Baka may alibay yung tao, di ba? Mhm. Yeah. Ito na yung fourth, yung medyo interesting. Okay. So itong pang-apat, medyo bata-bata din. 28, same age as her. Oo. Ano siya, dentistry student naman. Ito yung yung dentistry student. Yes. Oo. His name is Jose Luis Santiano. Mm. And itong si si Jose Luis, he was described as a handsome young man. Mm. Yun yung mga nasa article. Pero I guess he's married. He's married too? He's married too, with wow. 5 children daw. 28, 5 children. Wow. Yeah, pero ito, nasa Sorsogon daw sila. So, nasa Manila siya to study dentistry. Right. And just to give you a backstory more, yung family niya is, yung dad niya is, I think, a well-known military personnel. I think colonel siya. Oh, I see. Oo. Yeah. So, may pera din sila. Kumbaga, yun may power. Anyway, itong guy na to, he lived sa taas ng parlor. So merong kwarto ba doon? Or parang merong... So, I guess itong si talagang businesswoman, may apartment siyang pinaparenta. Oo, doon sa taas, ha? Yeah. Oo. And then, itong si Jose Luis, sabi niya ganyan, one night, pinuntahan siya ni Lulu sa room. But when was this night? So, yeah, that was the night she disappeared. Okay. So, ito yung sabi niya, pumunta siya sa room ko, and then nagubad. Mm-mm. Sinabi niya na parang mag-sex tayo, and if di mo ginawa, sisigaw ako. So, parang iba-blackmail siya? Iba-blackmail siya. Wow, okay. So, itong si Jose Luis, sabi niya, dahil syempre natakot yung tao, di ba? So, ginrab niya daw sa mouth, itong si Lulu. Mm-hmm. And then, parang tumahimik ka, ganyan-ganyan. Until hindi na-realize niya nung, ewan ko ilang minutes na hinawakan, di ba? Patay na pala si Lulu. So, namatay, na-suffocate ba? Na-suffocate, yes. Hindi siya nakahinga. Hindi nakahinga. Namatay si Lulu. Yeah. Ito yung kwento niya si Luis. And then, sabi niya si Luis, dahil natakot siya, hindi niya alam gagawin niya, chinap-chop niya yung katawan. So, are you trying to say na siya yung talaga na nag-admit? He admitted. Na siya yung pumatay kay Lulu? Yes. Oo. Siya yung chop-chop?
Yeah, so Nag-chop-chop. inadmit niya sa police na chinap-chop siya. Oo. Itong witness, which I don't know bakit random na lumitaw, no? Kasi meron daw isang police na dinala daw siya sa police station. Oo. And then out of nowhere, nag-confess itong si Jose Luis. Okay. Yan, so inadmit niya, chinap-chop niya, then sinabi niya in detail yung mga ginawa niya. Sinabi niya, tinapon ko yung part na to sa lugar na to, tinapon ko yung part na to sa lugar na to. Yung ulo, pumunta ako dun sa bridge, tinapon ko. Pero Yeah. di na nakita yung ulo, di ba? They never found the head, no? Kinain na ho ng mga Ay. hito yun, tsaka ng mga tilapia. I mean, ilang araw yun, then ang liit lang ng Oo. ulo, di ba? Oo. Wala Yeah. na yun, hindi mo na marirecover Yeah, yun. Baka bungo na lang yun. Yeah, yeah. And yun, inamin niya. And I guess after parang, I'm not sure, ilang araw or probably within the day, syempre, nabalitaan na yan. Kumalat na sa dyaryo, may umamin. Killer na chinap-chop, umamin, ganun. Yung dad niya, like I said, makapangyarihan. Yung dad nung dentist. No? Dentist student, Oo. si Jose Luis. So nakipagkita, yun syempre, with the abogado. So dad and abogado met with Jose Luis. And then the next day, nag-iba yung kwento ni Jose Luis. So parang binawi niya rin yung kwento. Binawi niya, yeah. Oo. Ito yung sabi ni Jose Luis, sabi niya, natakot daw siya and parang nag-coerce yung mga police na parang finorce daw siyang umamin. Usong-uso naman yung mga ganyan sa Philippines. Yeah. Yung parang binubugbog tapos aamin ka. Ganun. Yeah. So, which kinda parang lalong nalito yung mga tao, di ba? Ang iniisip ko naman, kung makapangyarihan yung tatay niya, paano siyang magaganon? Yeah. At saka kung makapangyarihan yung tatay niya, bakit siya titira sa apartment, sa taas Yes, ng apartment? totoo. So, parang ang daming hindi nagtutugma eh. I mean, think about it, yung nung binawi niya ang salaysay niya, ang kwento niya nag-iba. Paano daw ang Sabi kwento niya, may mga 3-4 na lalaki na nakita niyang pumasok sa parlor at hinila kinidnap si Lulu. And then yung mga lalaki daw to, in detail na naman, parang they're 5'6" in height, mga ganito yung itsura, ganyan ang itsura. And then tinakot daw siya, tinutukan daw siya ng baril. Oo. Sabing ganyan, pag pinagsabi mo, ganyan, papatayin ka na, ikaw yung susunod, maraming masama mangyayari. Yeah, so talagang tinreten talaga Tinreten siya. Ano? And then sabi niya, the next day din kasi, sabi niya, bumalik sila. And then sinabi sa akin yung mga details kung paano pinatay si Lulu. So parang daw, kaya daw siya nagka-info na specific and tama. It's because sinabihan daw siya kung paano nila ginawa. And then yung murder weapons tsaka dugo, parang nag-plot sila ng mga evidence sa kwarto ng lalaki ni Jose Luis. Okay. So nagmukha daw siya talaga yung killer, kaya ganoon. And long story short, pinakaulan siya. Because He did go to court, pero sabi ng judge na walang sapat na ebidensya. Hindi naman daw kaya gawin ng isang 28-year-old na dentist student na ganyang kalinis, na pagkakaputol and stuff. So what do you think about that, It Patrick? doesn't make sense na parang hindi kaya. I think yung hindi kaya, you're right, it doesn't make sense. Yung cleanliness sa pagkakaputol, it depends, di ba? So pagbibintangan ba natin yung nagmamatadero? Alam mo yung nagmamatadero, di ba? Yung Ano kasi yun? Nagkakatay ng karne. Ay, nagkakatay ng But butcher? Oh, yeah, butcher yun. Butcher, yeah. So mas pagbibintangan natin yung butcher kasi maganda yung cut. I know, diba? Sino naman yung butcher na yun? Parang lalong gumulo eh. Nung narinig ko ito nabasa, naisip ko na, I mean, dentist student, so he knows yung mga gagamitin, diba? And yung pangalawa kong iniisip na posibleng mga expert nga, it would make sense na kung mga killer to, yung mga nag-kidnap at sanay na mga hitman, oo, expert na sila. No, question though. Yeah. Napatunayan ba ni Jose Luis na tinorture siya? Like, nagkaroon ba siya ng mga body marks, pasa, sugat na, tinorture ako. Pero, ba't nasan yung pasa mo? Wala akong nabasang. Wala. Yeah, So, kung dito ko tayo magbe-base, ang daming suspect, tsaka ang daming pwedeng pagbintangan. But then, if we probably just go into details, mas makakapag-judge tayo. Yeah. Diba? Tingin mo? Mahirap siya kasi tulad nga na sabi mo, hindi siya talaga nag-dive into details. Oo, kaya... I mean, samantalang yung pagkapatay niya nung umamin siyang una, parang napaka-detalyado. So, and he seemed daw na umiiyak siya, nagre-regret. Sa bandang huli, sino ba yung napakulong? So, sino ba yung nabigyan ng sala?
walang nakulong. Ang galing naman, di ba? Ang dami Yeah. na nilang pwedeng... Yeah, so yung ano na to, yung case na to is a dead end daw. Oo. Wala silang nahanap na, I mean, meron daw mga sumulpot na suspect in the long run pero wala pa rin napatunayan. Right. The closest they got is, honestly, kung titignan mo, is yung dentist student or yung asawa. Oo, yun ang... Diba? Yun yung dalawang parang kutob na it could have been done out of loves, pag-asawa. Oo. And then, asawa, hindi pala asawa, boyfriend. My bad. May ano siya, si Anyano. Hindi niya asawa. And then yung student, which kasi yung mga details doesn't make sense. And kung may pruweba, which who knows, pwedeng pinlat nila yon, walang nakakaalam, walang saksi di ba? Right. Ikaw, Patrick, wala ka bang ibang nabasa after that? Parang dead end din ba yung Yeah, oo, parang dead end end ng din ano? siya Kaya siguro na-sensationalize ho to is kasi, dead end ho. Hindi, hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sino talaga yung tunay na pumatay kay Lulu. Yeah. Naging maganda yung life niya, naging successful po siya dun sa Manila. So nanggaling siya sa provinces pag at 28 meron kang parlor, meron kang cocktail bar, you know. So talaga naging successful po yung life niya. But at the same time, noong napatay siya or nung na-murder siya, hindi na nakita, hindi na nalaman kung sino ba talaga yung pumatay. So parang naging naging controversial to kasi wala Wala, parang There's no resolution. it feels like puro speculation lahat and ewan ko kung familiar mga listeners sa Zodiac Killer. Never na-figure out kung sino yun, di ba? Which Okay, is Zodiac Killer. Zodiac Killer in Hindi ko San alam yung Francisco. kwento na yan pero Maybe, who knows, pag-usapan natin din. next time. Yeah, next time. Yeah. Pero yun nga, years naging dead end itong case ni Lulu. Pero alam mo ba in 2003, merong, sa US to sa US, merong former Los Angeles police detective na si Steve Hodel. Okay. Nag-publish siya ng book. It was called Black Dahlia Avenger, The True Story. Question. Familiar ka ba dyan? Is this about Lulu? No, it's not. It's not about Lulu. Okay. Hindi ako familiar. So, Kwento mo naman. from what I've read, itong si Steve Hodel na former police detective, yung rinite niya yung book na to, it was based about daw sa dad niya. And I guess yung dad niya is a killer in the US. Oh, wow. Okay. And then sa same, parang nagcha-chop-chop siya. And then clean yung mga pagkaka-chop niya sa tao. Oo. So yung mga Filipinos, mga ibang tao, syempre from the internet, when they heard this back in 2003, nagsend daw ng mga letters sa kanya. And then, na-intrigue din daw siya because it sounds similar doon sa Chop-Chop Lady case. Okay. And then, nag-investigate tong anak niya, si Steve Hodel. Sabi niya, alam mo ba, during the 60s, nagstay pala sa Philippines ang tatay niya. Oo, pwede yun. Yeah, so it my opened up a new speculation na. Oo. Baka nga siya. Since malandi itong si Lulu. Yeah, Baka, sakit man marinig pero, di ba? Diba? Yeah, it seems like, di ba? So yun, sabi niya, hindi daw siya sure pero during that time nga, nasa Philippines yung tatay nung nagsulat ng book na to and posibleng siyang pumatay kasi ang daming similarities ng how Lulu was killed. Oo, I see. Yeah. Oh, wow. Might have been yung very first victim, who knows, di ba? At saka kung titignan niyo ho, kung magre-research ho kayo dito sa Chop Chop Lady, hindi lang po ito nag-iisa. Actually, maraming kwento ng Chop Chop Lady. May napanood nga ako recently sa balita is pinugutan yung kapitbahay. Kapitbahay ang pinugutan? Yeah, nakainitan lang. Oh my gosh. Nakainitan lang. Matanda ni babaeng lalaki, medyo bata-bata pa. Oo. Oh, shit. Yeah. Pero Grabe yun, naman medyo sila. naging gory ang usapan natin, Patrick. Oo, parang para bang ang dami yung pwedeng putulin. Bakit yung tao ang puputulin nyo? Yeah. Diba? Hirap isipin and honestly, habang binabasa ko to, hindi mo maiwasang imaginein ang Ini-imagine. ganon, yeah. Parte ng katawan. Yeah, it's like parang sabi ko, shit. nurse na tayo, we see stuff na mga duguan, pero it's different pa rin kung gagawin na ganon, diba? Oo, parang masyadong brutal na. Brutal parang siya, yeah. dapat ba putulin mo pa? Diba parang Yeah.
Parang, kung pinatime na, wag mo namang Wag mo nang babuyin. Yeah. correct, wag mo nang babuyin, wag mo nang kasi pinatay mo na puputulin mo pa ba, anuhin mo pa ba? Pero, hindi tayo serial killer, we'll never Mahirap know. intindihin. Mahirap intindihan. Hindi natin maiintindihan yan. Yeah. At doon ho sa makakapag-explain at makakaintindihan, mag-comment lang ho kayo para dumating na yung NBI dyan. I'm Yeah. just kidding. Isa nyo sa mga conspiracy theory nyo or ang posibleng posibleng suspect. Yeah. Ayun, salamat sa pakikinig, and if nagustuhan nyo itong true crime ba? True crime story. Yeah. Episode Just let ng us know. KLWP. Yeah, KLWP, True Crime Stories. Oo. Yeah, at saka kung may gusto ko kayo na pag-usapan namin or pagkwentuhan lang, just let us know. Just comment in the box. Just send us a direct message. We will be happy to talk some things. Entertain you. Yeah. Yeah. Ayun. Salamat, Patrick, again. Thank sa you, time. Aves. Yeah. And then, salamat sa mga listeners. We'll see you guys soon. Bye. Bye-bye.